Yung pag nagbe-break lang talaga hindi umaamin, ano? Naku ha, Alec. Ingat ka din, Donalyn dyan. Mga Marites, salamat po sa pagmamahal at pagsuporta, sa pagsuporta ninyo sa aming Team Legit, Team Urig, Team Trending. Kaya bagong chikahan, mga Marites, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ang inyo pong unbettable Professor Ambet Nabus. And welcome to Marites University! Okay, going strong. Strong as ever. And, salamat again, Marites. Tuloy-tuloy pa rin ang subscribe ninyo sa amin. Naka 30,000 na tayo. 30 plus na. Oo. Diba? Diba, malum? Diba? So may hot pot na naman tayo. Oo. Mga bataan, subscribe ka ba? Oo naman. Diba? Okay, mga Marites, ito. Chika na tayo sa Ligong Chismis. Simulan natin sa kwento kay James at Isa Pressman. Ano naman to? PhD? Hindi kasi diba, may lumabas na nag-unfollow sila sa isa't isa sa Instagram. Totoo naman na pag chinek mo nun, ay hindi nga naka-follow. Pero after ilang araw, nag-follow ulit sila sa isa't isa. Eto na, kasi nakausap ko si James Reid kanina lang. Okay. So, una tinanong ko siya, kumusta ka ngayon? Masaya ka ba? Siyempre in English yan, ha? Para naman hindi nagkatagalog. Diba? Tagalog naman yan. Tagalog siya, no? Di ba yan, no? Sabi ko, kung happy ba siya sa career. Kasi diba, kung titingnan natin, si James talaga, nag-iba na yung career path niya eh. Hindi na yung dating artista na arte. Ang talagang priority na niya ay yung music recording career at yung kanya mga of course, talent sa Careless na nasa 8 or 9 na yata ang ganyan. Ano ba? Yeah. Dami na rin, di ba? Oo, yung iba kasi mga nadidiscover din nila via social media. May mga ganon. So, sobrang happy daw siya. Actually, more than more than what he's expecting. Yung kung ano yung meron siya ngayon at happiness. So, sinegue ko na doon. So, love life? Pati love life? So, sa happiness ba na yan, kasama dun si Isa Pressman. Yes. Nakangiti siya, sabi niya, of course. Sabi niya, it's definitely part of it. So, sabi ko, ano pala, fake news. Bakit sila nag-unfollowan? Hindi pala totoo. Ayun na nga. Siya na nga yung nagsabi, sabi niya, parang, is this coming from the unfollow, sabi niya. Kahit daw siya, nagulat siya na may mga nagtatanong sa kanya, nagtatag na, ano nangyari? Ganon. So, until he found out na yun nga, yung pala, parang tinry daw niya na yung iba-block, yung ganon, mag-block at hindi niya akalain na na-unfollow niya. Hindi. Pag pala binlock mo yata, parang automatic bakit yun. Bakit iba-block niya? Hindi, parang alam mo yung nag-experiment, tinatry mo. Not knowing na, nagulat din siya na bakit biglang ganon, sumabog. Alam na agad, parang, paano nila nalaman? Sabi niya. Bantay sarado. Kaya nga. Maraming fans yan. Dami, sabi ko, nakatutok. Sabi ko, James, konting pag-unfollow or follow mo lang. Manunose na ng mga netizen, nakakagulat din. Yun nga hindi niya pag-like. Exactly. Or yung pag-like mo kaagad right away. So parang na-amaze din siya actually. Natawa siya na, diba? Natuto siya, diba? Na ang bilis nga naman kasi totoo naman kung halimbawa ako may gusto kong i-unfollow, isipin mo wala namang makakapansin. O totoo naman wala namang makakapansin. Pero siyempre, tinututukan sila. Pero diba, paano yun? Iniisip ko rin, itong mga fans na to, nakatutok na lang sa following list niya or sa followers. Grabe milyon-milyon yung nagpa-follow, iniisa-isa ba nila yan? So, yun daw. So, sabi naman niya, all is well, sabi ko. So, okay, sila walang problema, happy silang lahat. Yan. At, segue na rin, mention, kasi tinanong ko, kumusta na yung Careless, sabi na, ang dami nilang plans, ang daming mga, lalo na by 2024. Kasi ngayon, nag-release siya ng single, yung Jacuzzi. Yun. At, collab with isang Korean singer. South Korean rapper, singer, composer, producer na si B.I. Si B.I. ay dating miyembro ng Icon na South Korean boy group. So,
sila yung nag-collab. Tapos dun sa music video, kasama din sila Maris Racal, si Michelle D, ganyan. So, yun, excited si James about his new single and music video. Kaya, yun po, so, kumbaga, parang nung kausap ko siya, ang ganda din ng aura niya. Siyempre, pogi pa rin Oo naman. At mukha naman nga masaya siya. Yeah. Ano yung... may segue naman ako dyan. Okay. Kasi di umano nga. Parang dahil hindi pinag-usapan nung i-release yung sinasabing single na yan with the collaboration dito sa isang Korean... BI, whatever. B. BI. Na nasanay daw kasi si James na laging pag may nilalabas na ganon, nagtitrending, pinag-uusapan sa Sokmed, etc. Mukhang malamlam daw ang naging reception ng netizen, especially yung kanyang mga supporters. Kaya ultimo tinatawag na Jamis ba yun? James, Isa, tama, Jamis. Na mga na army nilang tinatawag, nagulat na, ay siguro gumigimik lang ito kasi hindi pinag-uusapan until may inilabas na magkakasama sila sa isang event, yung isang nangangalang Claire, na di umano'y girl version ni James Reid na kamukha naman talaga niya ang ganda. Tapos biglang tinatag itong si Isa na sabi nila, be careful girl, mag-ingat-ingat ka kasi mukhang eto na yung nilalagay ng ganitong kulay nga. Si Claire. Yun ang kaibigan nito ni Isa na kamukhang-kamukha ni James. Okay. So nagkaroon sila ng picture. O sana pinakita dito, hindi na kay Diego. But anyway, yung Claire ngayon ang parang siniship ngayon na C-L-A-R-E ang spelling. Siniship ngayon na bagong partner daw nito ni James. Kaya pinag-iingat si Isa. Ito in connection pa rin para pag-usapan nga yung nirelease na single. Yun lang yun. Yun. Pero hanapin namin si bahala Claire. na kayo. Ano ang inyong magiging judgment or whatever. Pero inuuhan ni James nung makita nung magpinagkuhan sila ng picture ng naka-video, sabi nila, mukhang magkamukha nga daw sila. Pero talaga kanina, he really looks happy and contented. Nakita ko diba? Kasi maano mo naman sa aura, di ba? Yan. Okay. Mga Marites, malungkot na balita naman ay babalita sa inyo ni PhD. Talaga ba? Sa pagpanaw ng isang dati siyang Johannes Levi Buell. Yan. Ito Bule? po. Saan ba yan? Pilipino ba yan? Hindi ko alam. Parang pumanaw po sa edad na 17. Sumali yata sa Boys Kids. Sumali siya sa... yung sa The Voice. The Voice Kids. Tapos... Kay under Sharon ba yan or ano? Yeah. Okay. And then, naging aktor din siya sa Reality MM Studios na Day Zero on Amazon Prime pinalabas. And then, naging part din siya ng Regal's YouTube series. Kasi di ba during pandemic, kung natatandaan nyo, medyo nag-focus yung Regal sa mga BL at saka mga YouTube series. Yung The Day I Love You. Ito natatandaan ko to, itong series na to. Actually, The Day I Love You. Nung sinabi yung The Voice, yung siya, ito yung sinasabi ni Sharon. Tapos he's only 17 years old. At ang ikinamatay ay... hindi nila dinidisclose as far as I know yung reason ng death. So, hindi din para sa atin na i-disclose. Di ba? Kung ano man. So, we respect it. Siyempre, nakakalungkot, nakakahinayang kasi at his very young age. Di ba? Ayan. Ang kanyang remains ay nasa St. Peter, Antipolo. Ayan. Kasi taga-Antipolo to dahil meron din siyang kaibigan ko. Parang gano'n, na nakakakilala. Yes. Yun. Kaya, nakakalungkot lang. Ikaramay po kami. Yes. Sa pamilya ni Johannes. Ni Johannes Levi Buell. Ano siya? Under Virtual Playground. Ang Virtual Playground ay kay Don Monteverde. Don Monteverde. Sa Regal nga. At dahil yan, segue mo na rin yan. Segue na po natin mga kaibigan yung sa kaibigan din natin. Ni Aramina. Siya, kasama namin sa hanap buhay na si Leo Bukas. Si Leonardo Bukas. Pumanaw na rin na nailibing na rin po. Nung linggo. May hatid na sa kanyang huling antukan. Sa pagkain, sa burol, hanggang sa paglibing kasi yun niya ibinigay yata sa yung lupa nung nanay niya supposedly. Nanay ni Ara.
binigay na rin kay ano. Ang tindi ng pamilya ni Ara, no? Kasi ang kwento yata dyan, sinuportahan ng ano. parang pinapangako ba ni Leo si Ara na ayun siguro yung during those time na pag nawala ako ikaw ang magpapalibing sa akin. Parang gano'n. Siyempre, at that time, si Ara, sabi niya, lahat naman tayo ganun ka ba, di ba? We don't want to talk about it. Pero I think, nag-promise si Ara. So, tinupad naman. Alam mo, napakabait ni Ara. Talagang nakakatuwa. Sa may asawa niya, si Debal Marines, di ba? Kahit naman nung si Leo ay nabubuhay pa, diba kasi ang tagal sobrang support ang binibigay ni Ara sa kanya. Ang tagal din na naging gamutan ni Leo sa kanyang sugar and kidney, di ba? Pero si Ara parang never siyang iwan, no? Bumitaw. Bumitaw, in short. Yun, di ba? Tapos every night parang nandun si Ara sa way. Kaya, ayun. Sa Ara, sana dumami pa. Sana dumami ang mga kagaya ni Ara. Diba? Rest in peace, Leo. Yeah, si Leo, alam naman natin masaya yan. Doon na yun magpapapindot-pindot doon sa langit. Alam mo na. Maganda tapos na ang kanyang mga sakit. Paghihirap. Diba? Okay. Balitaan mo naman kami tungkol kay RC Muñoz. Professor, ano to? Nag-trending din ito. Kasi ito si RC. Alam mo naman si RC papunta-puntang abroad kasi di ba huli kong binabalita dito yan, gumagawa siya ng mga vlog for tourism, mga spots, ganyan-ganyan. May pinunta na naman silang ibang bansa. Ngayon, naka-business class siya sa isang aeroplano, alam mo na. Ngayon, may di umano isang lalaki na sa business class to na lumapit, pumunta at parang may kinuhang magazine na sa area niya. Dahil ba, pag business class, sarili mo yung parang cubicle mo di ba, na kinuha doon na nagulat siya. Kung bakit tapos inisip na lang daw niya na, siguro walang magazine doon sa upuan niya, kaya pinakailaman yung akin. But the thing was, nagulat na lang silang lahat nung makita ni RC, yung mamahaling bag niya na nakakalat niya sa ibaba ng daanan and nawawala na yung kanyang wallet at telepono. And nagamit yung kanyang credit card. Sa? Late niya na sa ibang bansa. Nagamit ng kaya parang nagbigay siya warning na maging mas maingat kasi nag-complain siya at kahit yung mga stewardess na nag-aasikaso sa kanya, nagulat din na meron ganung pangyayari sa loob mismo ng eroplano at naka-business class pa. That's bad. Parang medyo weird yan. Hindi mo naman masasabing gumigimik lang si RC dun, ha? Dahil nga alam mo na. Diba siya ang mawalan? May tuloy pa yung travel show niya, hindi na-realize ni RC hanggat hindi siya nakakalapag? Or na-realize niya lang na wala na. Nung nakita niya na nandun na yung nag-report, but the thing was, nakuha na yung gamit. Tapos nagamit pa yung credit card. Saka pa lang niya na-i-report siguro. Nakawa na double whammy. Double whammy. Ang sarap ng double whammy. Kaya RC, ingat-ingat Nangako ka dito sa Marites University na magbibisita ka sa amin. Iniintay din namin yan. Yun na. Yun. Okay. Ito naman mga Marites. Ang balita kay Carmina Villarreal at Allen Dizon. Ayan. Dahil nga sa masaya rin ang pagtanggap sa kanilang tandem doon sa abot kamay ang pangarap. Ayun. Di ba kontrabida doon si Allen? Hindi medyo nababago na. Nababago parang lumalabas yung good side. Bad side. Bad side. Merong bad side, good side. Kaya para na may producer na nakaisip na kunin sila sa isang pelikula at sa Japan gagawin. Hindi naman to same producer ng When I Mention Tokyo. Hindi ko alam. Basta binalita naman din si Dennis mga lisa. Baka si Ma'am Reggie Kaya nga diba? Kasi nga nag-Japan din yata yung cast ng abot. Hindi ko alam kung nag-Japan na pumunta sa Japan. Abot kamay ang pangarap cast para mag-show. Bakit gusto nila sa Japan? Masarap naman talaga. Tsaka malamig, tsaka pagkain sariwa, fresh. Masarap ang pagkain. Parang ikaw, di ba laging fresh? Masarap ang wero. Yes. At saka nandoon yung mga mamahaling melon, watermelon.
Mababait ang mga tao. Tsaka masarap lang. Hi mga taga-Japan! Happy birthday belated Lolita Ninyo Satsuki! Nag-birthday! Nanonood sila, pati asawa daw niya nagulat. At advance Merry Christmas! Alam mo, advance Merry Christmas na ha. Anyway. Masarap nung Marites University goes to Japan. Oo. Tingnan natin. So gagawa sila ng movie doon? Movie, mga mag-click din gaya ng nila kasi nga nababago yung mga pangyayari, di ba? Total, hanggang January pa yung kanilang show. Talaga? January pa raw yan malay natin di ba basta tuwang-tuwa ako rin kay Pinky Amador dyan. Ay, oo. Na laging pinaprank ni yung child star dati, sino yun? Chucky Dreyfus. Dito karakter din ng lola mo, Tapos, lagyan natin ng maraming palaka. Palaka lang pala ang katapat ni Moira. Hindi ko alam sa manager ko si Genesis Marcos Angeli. Sige nga, invite natin dito yan. Kukuha lang kachika yan Ang dami ring issue dyan, lalo nung pandemic, di ba? Nakikipag-away sa mga kondo, mga chuchuchu. Ay, nako. Diba? Nag-aalab ang kanyang Abangan nyo, mga fans ng Abot Kamay, kung yung pelikula ni Carmina at ni Allen Dizon. Yun na. Okay, page naman tong kay Kim Chiu. Yan, sobrang high na high. Hindi naman high sa drugs, ha? High na high ang pakiramdam ni Kim. Dahil nga nung Saturday, nanalo ang team ni Kim, Ayon Perez, and Jong Hilario sa Magpasikat. Talaga namang, although bongga naman talaga din ang ginawa nila talaga. Another thing, touching din yung ginawa nila. So, issue ng cellphone yun Yes. Kung paano dapat maging responsable gamitin niya. Social media. Yes. Tapos si Kim, parang more than one day na, pero nag-post pa rin na tulala pa rin daw siya. Hindi siya makapaniwala. Yun. Tapos nagpasalamat siya, lalo na kay Ayon, na ang husay daw sumaya, wala kang inuurungan, yung willingness mo, yan. Tapos si Jong, sobrang bilib daw siya sa leadership ni Jong. Actually, 2 years in a row na si Jong, yung team ni Jong na nanalo. Tapos nag-thank you din siya kala Janice de Belen, kay Luningning, na naging bahagi din ng kanilang production. Alam mo ba, hanggang talaga yung magpasikat na yan pag ginagawa ng It's Showtime. Kasi nakikita mo yung creativity, yung lahat ng host lumalabas. Talagang pasiklaban talaga, kumbaga. Yan. So, in connection with that, si Zian Lim naman nag-post. May emote na post kasi si Zian. Nako, pinag-uusapan yan. Correct. Mega emote na parang tatanungin mo talaga saan kaya siya nanggagaling dito. Alam mo, ngayon ko lang napansin, inop na rin pala ni Zia ng kanyang comment section ng Instagram. Tapos basta bahagi nung mahabang caption niya or post, sinasabi niya na parang siya daw ay responsibility sa social media. Masyado na daw toxic. Ang dami daw ng mga irresponsible na mga posts at kung ano-ano. Walang isyong chuchu-chuchu. Kasi yung hiwalay issue na naman nila. Pero sabi niya, I am in the entertainment industry. But I am not here to entertain. May ganun siya sinabi niya. I am here to entertain. I am here to Parang sinasabi niya na like to the characters I play. At saka para daw i-display ang kanyang talent. I am here to tell you a story in whatever shape or form it may be. Yung may talent siya, nandiyan dyan. Yung sinabi niya na nandito ko para ipakita yung aking talent, hindi ko may talent naman sa siya. Ayun nga, parang ganun nga. I have to express, I am here. Alam mo, naalala ko tuloy yung isang... Tapos, wait lang, sorry to cut you. Sabi niya, ayun, plenty of hearsay happening right now. And I would like to ask everyone to be mindful of what you choose to believe in deceiving headlines. Hindi naman nagsusulito si Kim Chiu, no? And other information used to just pretend to know the whole story for personal gain and traction. Kasi yung hiwalay-hiwalay na naman mindful daw kayo. Ngayon, hiwalay-hiwalay na naman yata. Kasi ang dami nga kasing issue ng mga naghihiwalay. So, ang tanong ko din, isa din kaya sa pinanggagalingan ni Z dito ay ang issue nga ng breakup.
Of course, definitely. Tapos dahil nga wala nga yung comment section, so hindi natin nakita kung nag-react ba si Kim, although dito sana parang wala. Tapos, pero hindi rin naman nagpo-post si Kim. Sa post ni Kim, yung post niya, wala siyang post. Oo nga, tungkol sa kanila ni Sia. Samantalang dati, napaka-open nila. Sa mga comments nila. Napaka-visible nila na makikita mong nagko-commentan sila. Ngayon, wala. Mali. Oo. Tapos yung ganyan nanalo si Kim. Parang siyempre, ina-expect na, inaasahan ng mga Kimsi nila. Kahit si Z ay magko-congratulate. Yes. Yun. Wala rin. Tapos sa kabilang dako, yun nga ang sinasabi ni Sian, yung masyado nang magulo ang social media, ang entertainment chucho. Kaya kanina sinasabi ko, naalala ko tuloy yung, di ba na persona non grata siya dun sa Albay. Several years back. Kasi nga nung pumunta siya doon, na-invite siya as guest, ganyan-ganyan. Tapos parang pinahawak lang sa kanyang isang libro ng coffee table book ng Albay, plus bininirgalwa siya ng t-shirt. Tapos yun din yung same dialogue na sabi niya, I am not here to promote Albay. May ganun siyang statement na kaya hindi niya tinanggap yung regalo. Parang ganito rin, I am here in the entertainment industry para to showcase daw yung talent niya, hindi para sumagot ng kung ano mga irrelevant issues, chuchu-chusu, may ganun siya. Sabi ko, baguhin mo naman yung mga linyahan mo. Pero may ginaguluhan na ako nagiging lang ako, sobrang literal. Kasi yung sinabi niya, I am here not to entertain. To entertain. Parang something lang yan. Not to entertain siguro yung mga toxicity or mga intrigang wala daw kasakabuluhan. I am in the entertainment industry but I am not here to entertain. Yung pala yun. I am here to express. Parang gulat na gulat ka naman. Hindi na, para lang. Kasi parang alam ko kasi when you are in an entertainment industry and you are a celebrity. Subject ka ng mga performer. Parang, sabi ko nga, baka nagiging literal ako. You're here to entertain. Exactly. Yun ang pagkakaunawa ko, di ba? Exactly. True is talent siguro. Yeah, yung sinasabi niya. But the thing is, sabi niya, nandito ka sa showbiz. Ano makita sa'yo, maganda man yan, mabuti man yan, or masama, talagang pupunahin ka kasi celebrity ka Yun. Sinususugan ko yung sinabi mo. Nakakaloka ka talaga. Ang mga celebrity, tanggapin natin. Tanggapin ninyo natin, makalawa naman celebrity. Tanggapin ninyo mga kapatid, sabihin ko, mga celebrities, tanggapin ninyo na kapag pinasok nyo to, wala namang good days. Yes. Na lahat puro magaganda lang ang gusto nyo marinig o mabasa. Wala namang puro ganon, di ba? Bahagi rin yung mga medyo not so good. Yan. Kami nga dito, ito lang kami, ha? At saka siya bilang artista. Maraming not so good. Bilang artista, bilang director, tinitingnan din yung mga obra niya, yung mga gawa niya, yung klase ng pag-arte niya na hindi lahat na-amuse or na-entertain nga sa kanya. Lalo na malapit na ilabas yung kanilang Love Diary repeat ni Jenny Mercado. Tapos na silang mag-ano. Taping. January daw. This year yan? January na siguro. Kasi katatanggap ko lang ng invitation, Lovers and Liars yung nabasa ko dito Ay, wala pa ako. Wala ka pa. Ako meron na naman ako. Wednesday. Sino yan? Si Sammy. Yung yung kaladya. Yung Claudine. Kilaya Claudine yan. Sa Wednesday na to. I-announce natin? Hindi kasi, natutuwa lang ako kasi. Mami, wala ko dali. Talaga hindi nyo dala. Ang dami ng invitation na sinabi ko sa inyo, ha? Yaman na sila. Anyway, okay. Sige, bahala na po kayo kung anong interpretation nyo kay Sian Lim. Basta kami rito, we're here to entertain. Pero question lang, wait lang. Umamin ba sila, naging sila? Oo naman. Umamin ba? Kimchi? Kasi nakita ko na lang sweet-sweet. Oo nga pala. Oo nga, tama. Oo naman. So yung pag nagbe-break lang talaga hindi umaamin, So sana wag naman. Kasi, wag naman. Sunod-sunod yan ang mga balita natin Ang tagal na. Last week, dininay na rin yata ni Kimchi, di ba? Oo, na sila pa rin. lang kayo, di ba? Ayun lang. Pero yung linlang. Ang tsaka naman kasi dahil lang ma-promote lang yung linlang, gagawitin mo yung What else is new? Ay, ang taray ni Dean. Oo nga naman. What else is new? Okay, mga kaibigan. Ang ating susunod na item ay ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga
Kaya naman kahit nasa ang panig pa kayo ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. Kaya i-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong mga Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Yes, thank you very much, Amigo. Mahal na mahal mo kami. At mahal na mahal din natin sa pagwalang ulam. Instant. Masarap siya. Okay, ito mga Marites ng ating Chick of the Week. Leren Bautista, handang ipaglabas si Richie. Richie Rivera, Leren Bautista. Posible magkaroon ng endorsement para sa sabong panlabas. Diba? Ang tayo, diba? Yung negative na issue na binabato sa kanila ay mukhang mapapakinabangan pa nila. Kasi nga nagsimula yan nung first game yata ni Richie sa PBA. Nanood si Leren. Diba? Tapos may mga comments, ayan, may maglalaban na sa'yo. Yata, parang ano. Tapos meron din mga bashers. May mga sumisigaw habang naglalaro. Siguro para sirain nyo lang. Kasi sa totoo naman, magaling naman talagang maglaro si Richie. Kahit nung sa UAAP pa lang siya, kaya nga nakapag-Taiwan din siya and everything. Talagang mahusay naman na mag-basketball. Ngayon, siguro para sirain. Dahil hindi naman, alam mo naman sa PBA, di ba? Ganun talaga bubuli ka May mga sumisigaw. Sinasabihan siya, Richie, laba-laba din pag may time. Ganyan. Tapos, siguro, para paglaruan na lang kung ano, nagmumuesta talaga siya, uma-action siya, Rose, at saka din na gumaganong-ganon siya habang nasa loob siya ng court. Tapos, sumagot naman, nag-viral nga itong sagot ni Leren May, nasabi niya, huwag kang mag-alala, ipaglalaba kita. At dahil nga po dyan, parang posible pa na may umausap sa kanilang mga detergent, mga laundry bars, mga soap, etc. And ultimo pati washing machine daw, baka i-endorse na nila. Why not? Wala mang masama ron. Ang saray, di ba? Ang ganda. Diba? Yung something negative na pinupukol sa'yo, gagawin ninyong positive, pagkakakitaan pa, why not? Magka-racket pa, di ba? Saya lang. Natuwa lang din ako doon sa chika na yun. Sana magkatotoo yun, di ba, Richie at saka Leren May? Aliw lang, no? Aliw lang natin, ang galing nilang na-convert yung... Segue, di ba? At least, might as well pakinabangan mo yung pangbubuli sa inyo ng ganyan. Correct. Nakakaloka yung paglalaba kita. Bago yan ngayon. Kaya sa mga mag-jowa, kapag hindi sinabi ng jowa nyo sa inyo na ipaglalaba kita, isip-isip na. Okay, mga Marites. Nakakaaliw na. Yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy po tayo, mga Marites. Tungkol naman kay Regine Velasquez, ano itong latest? Hindi ko rin alam kung nag-iingay itong si Regine. Kasi di ba ngayong November 25, yan may paparating naman siyang concert. Kasi parang siya na lang sa mga big stars ang medyo naiwanan. After mga Sharon, mga Eric Santos, sina Rock Santos, etc. Uy, nag-guest din pala siya doon kay Rock Santos, ha? Talaga? Kumanta rin siya doon. Meron din bang songs? Yes, nakinanta siya ng galing-galing. Ngayon, may mga nangiintriga kay Regine. Sabi niya parang ano po to, parang repeat lang nung R2K mo nung unang panahon, nung year 2000, nung dati pa na lipad-lipad ka pa ng On the Wings of Love, bla 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 bla. Tapos mukha ka ng impersonator ngayon. Ginaganon si Regine. Alam mo naman, syempre, patola rin ito. Sagot din siya sa nagbabash. Unang-una sinabi niya, hindi ako impersonator. Diba? Bakit kailangan mo pa sabihin hindi ka impersonator? Alam mo naman talaga ng mga tao na hindi ka talaga impersonator. Magaling ka talaga. Pero klinaro niya, ibang-iba itong kanyang Regine Rocks doon sa napanood natin nung unang panahon na yung R2K na talaga namang may mga pasabog siya. Kasi nga, ang tema ngayon daw ng kanyang concert ay mga rock songs na bihira niya o minsan-minsan lang niyang ginagawa sa mga TV niya, sa mga TV shows. Kaya this time, concert naman. Kaya yan, mahal ng ticket, ha? Platinum, 13,000. SVP 1 and 2, 11,000. VIP, 8,900. Patron, 6,000. Lower box, 4,000. Lower box B, 3,000. Upper box, 1,000. At general admission, 840. In-announce ko yan, ha? June Lalin, alam mo yan. Okay. Ayaw na siya magpapaton. Okay, Pace, yan naman itong latest kay JM De Guzman.
Ayan, ang inyong favorite na si Donalyn Bartolome. My favorite, Donalyn. Hindi, ayan, sabi ni JM, finally daw ay pumayag na si Donalyn na makipag-date sa kanya. Donalyn Bartolome? Oo. Yung vlogger, yung vlogger. Artista rin. So, di ba natin sila nalilink na sila dati pa na magjowa or may something, pero dinideny nila pareho na wala raw, parang magkaibigan lang. Pero ito pa lang si JM, base sa kanyang post, talagang noon pa raw ay sinasabi na niya kay Donalyn na gusto niya tong, sabi niya, matagal ko na hinintay itong araw, pumayag na siya. Na ilang beses ko na siyang tinanong tungkol sa date na to. Simula pa Mayo 2022. Hindi hindi ang sagot niya. Sinubukan ko sa Can't Say No Challenge. Can say no, pero nag-no pa rin siya. Tayo ni Donalyn, can say no nga pero nag-no pa rin daw. Kung pagkakaibigan lang ang kaya niyang ibigay sa akin, kontento na ako. Makasama ko lang siya. Ay hindi, liligawan ko siya. Niligawan ko siya. Dalaw ako ng dalaw, baka sakaling dumating ang araw na pumayag na siya. Lumipas ang 1 taon at 2 buwan, Hunyo 2023. Talbog. Umuo na finally. So nag-date na sila? Nag-date na sila. Yan. Saan ginawa yan? Nakukuha sa tiyaga. Correct. Nag-date na sila, hindi lang tayo sure kung sila na ba officially. May ganun iba din si JM. Nako Alex, ingat ka din, Donalyn dyan. Alex Luwalhati. Baka malinlang ka ni Naku, Alex. ang ganda na ng mga nagaganap sa linlang. Husay. Pero talaga sa totoo lang, pasensya ka, Alam mo, mahal na mahal kita, JM, ha? Pero talagang si Paolo Avellino talaga yung every time na napapanood ko, natitigalgal ako. Pero lahat magagaling. Kaya gumagaling lalo si Paolo dahil magaling naman si JM. Pero super agree ako sa'yo. Yung mata ni Paolo talaga. Iba, no? Umaarte. Iba? Okay. Pero para may kalinlangan din gagawin sa heaven. Hindi ko maintindihan. Parang hindi ko na gusto yung susunod na episode. Gutom kami dalawa. At least nag-date na sila JM at Donalyn after a long time. One year and then, diba? Sana nga, maging masaya na si JM. Sana. Yung huling nakarelasyon ni JM. Yung huli? Tatandaan ko ba? Hindi ko alam. Kasi syempre, ang pinaka-nagmamarka dyan yung sa Batang Ama pa yan si Jessie Mendiola, si Barbie Imperial. Naging sila ba ni Barbie? Hindi ba? Hindi ko alam. Teka muna, baka nagkamali ako. Hindi ako sure. Yun sa Jessie. Okay, sige. Parang yata. Oo. Ibalita naman natin tungkol kay Enchong D, Prof. Ano itong latest kay Enchong D? Ayan nga, kasi kanina sa MediaCon, ako nasa Facebook, ako naka-watch, naka-attend si Rose live. Nakita ko pa siya nagtatanong dun At talagang tinanong niya, kung merong... Nagulat ako dun sa pagka niya ng tanong. Bakit? Meron bang nag-alab sa inyo? Alam nyo na yung ibig ko sabihin. Sabi ko, ay! Nag-alab ka niya. Hindi kasi ang alab ng puso kasi yung tagline ng Gumburza movie na yung nag-aalab yung pagiging makapilipino, makabayan. Parang alab din yung ginamit ni Christy Permi sa kanyang ganun ba? Pero may nag-aalab na nangyari. Ay, kay doon kay Richard. Kay Andrea daw at saka kay DJ. Ba't hindi natin naibalita? Kasi may kumakalat ako nakita vlog sa Jensen. Anyway, dito muna tayo sa media conference. Oo, kasi alab kasi si Rose. Nag-alab kasi nabasa ko na parang katwiran ni Chrissy. Di ba siya pinapagalitan sila ng kasi yung pagkaalab niya kasi meron bang nag-alab sa inyo? Mayroong isang si Tito Dante yata yung nagsabi na ako maraming nag-alab sa iba siyempre iniisip ko nag-alab diba? Pero ibig sabihin ni Rose yun may pagkamakabayan or what kasi alam naman ng mga cast members lalo si Enchong, si Tito Jaime, di ba? Pero may isang naalala ko nagsagot dun sa tanong ng parang ngayon lang yata, hindi daw siya aware, hindi niya nababasa ang istorya. Si Cedric ba yung nagsumagot noon?
Hindi ko maalala. Basta meron ganon. Patapos yung tungkol dun sa kung alin ang mas gusto yung award ba or box office. Ibang magtanong si Rose, alam mo naman. Pero sabi nila, sana dalawa. Pero claim na ni Tito Dante, Best Picture ang Gomburza. Pero lahat sila, ang wish nila, both box office and award. Pero ang nakikita ko dito, kung halimbawa man na hindi pala rin, wag naman. Pero kung sakali lang, ito ay tatagal pa. Sino nga nagsabi? Si Direk Carlitos ba? Oo. Ito yung klase ng movie na posibleng for lifetime, parang gano'n, magtatagal dahil magiging ano siya, parang magiging reference sa mga nag-aaral ng history. Research, mga ganyan. Lalo tungkol sa Gomburza. Na isi-segue natin dito kay Enchong, na sabi niya mapalad siya kasi kahit lumaki daw siya sa pamilyang Makadyo, sa Bicol yan eh. Mga Bicolano yan, no? Si Enchong, si Tito Jaime, tsaka si Father Nono na nag-invite po sa akin. Maraming salamat po sa pamamagitan ni na Peachy at Media. Ito ay produced ng Jesuit. Jesuit Society Communication. At saka Media Quest. Yun. So, sabi niya, pero hindi daw niya talaga naisipang magpare. Kasi after nung press con, dumiretso sila sa programa ni na Tintin tsaka ni Julius. Tinanong sa kanya kasi bilang religious ka, ganyan-ganyan, ang family mo, taal na mga Katoliko. Pero sabi niya, hindi daw talaga pumasok sa isip niya. Kasi parang feeling hindi niya nakikita ang sarili niya na nagpapare kasi ibang. Pero sabi niya, kung nung panahon daw siya nabuhay, nung unang panahon, malamang daw kung ano yung role ngayon ni Father, sino ginagampanan niya? Sino ba siya? Gomez. Burgos and Burgos siya. Siya si Burgos siya eh. Sino si Gomez dyan? Si Gomez si Tito Dante. Okay. So, yun. Nakakatuwa lang siya. Tapos sinabi pa niya, inulit pa niya uli, sana daw palarin nga. Sabi niya, pangarap niya talaga. Dahil syempre nag-Hollywood daw siya, Oscars. Wow! Wow! Yun na ako, Wala pa siya mang mangarap. Alam natin. Kasi last year, napanood natin siya dun sa pelikulang kakaiba ang role niya. Bading-badingan na napaka-effective niya. Summer. Correct. Ay summer ba yun? Summer. Tapos this time, ito siya, isa siya sa mga pare. Pero tinur na talaga ni Enchong ngayon ng mga international festivals. Oo, doon siya na Diba? So yun, masaya lang yung mga naging chikahan kanina. Well, at nakiusap siya sa Media Quest. Kung gagawa daw uli ng movie, tawagan siya ulit. Yan. Dahil sobrang nag-alab nga. Yun. Nag-alab siya. Gusto ko na. Yung kasi nabasa ko kasi, nag-aalab. Gusto mo pag-usapan natin? Kahit napag-usapan na natin last week. Hindi lang, hindi kasi lumalala talaga ang chismis. Binabas sila, di ba? Lalo ngayon, itong si Catherine, segue na natin, wala dito. Pero nakita mo ngayon mga post nyo sa magazine na talagang sexy. May nakatapal lang na dyan. Tapos talagang wow. Nakagagulat. Na parang, mayroong sagot. Parang, hindi yan naman sagot siya. Parang, meron yatang post na pinakita. Basta ganun lang na parang itong si Daniel yata, hinahanap ko nga yun na hindi ko makita na parang... Si Daniel na may nagbe-viral ngayon na nasa Jensan. Tacloban at Jensan na... Pinost din ni Carla Estrada yan na magkasunod, magkasumegway, parang gano'n. Diba? Dahil basta si Ogie Diaz, tsaka si Christopher, may mga fake news peddler daw. Yun. Kaya siyempre, magtatanggol mo yung sarili mo, di ba? Kaya nabasa ko yung although hindi naman kiniklaim ni Ogie nung umpisa yan na... Dilinaw naman natin yan dito. Yes. Na may nag-aalam na mangyayari. Tandaan ko yun, di ba? Alam mo kasi ganito yan Ito ang nakikita ko. Kapag ang mga tagahanga ng mga artista, halimbawa tayo, siyempre trabaho natin to mag-report. Ngayon, pag may nai-report ka na medyo hindi nila gusto o hindi naaayon sa gusto nila. Siyempre, nagagalit sila, nabas ka. Pero kapag may ni-report ka naman tungkol sa kanilang mga hinahangaan na pumapabor sa kanila, di wala na, okay lang. Hindi nga nagpapasalamat para din yung mga artista. Diba? Yan. So, ganun lang po. Pero siyempre bilang kami ay mga dito kami sa Marites University. Report din namin. Siyempre, kung may mga sources kami, at lalo naman kung minsan may mga reliable sources. At saka dino-double check natin May time naman, kaya din hindi namin kinukumpirma
Or kasi kahit kami, hindi naman kami sure. Correct. Unless ang konfirmasyon ay manggagaling sa Mismo doon sa tao. Oo. Pero yun kasi ay news pa rin yan. Lahat yan ay news. Hindi lang tayo sure kung itong news na to ay yun nga, totoo pala o pahihindian. Ganun lang po yun. Kami dito, lahat tayo umaasa. Kasi iba talaga yung Katniel, para bang sobra, dekada na kasi natin nasubaybayan yan Hindi mo pwede, tayo natin pwede sabihin nakalakihan natin. Pero nakita natin kasi nakalakihan nila tayo. Nakita natin yung ano. Pero nasaksihan talaga natin yung journey nila Kaya nakakahinayang talaga kung merong bahid ng katotohanan yan. Mga lumalabas na balita. Ang kailangan natin resibo. Kailangan magpakita. Pero nakakaloka lang kasi 'di ba, sa lahat ng nangyayaring ito, ang pinaka naaapektuhan sa tingin ko yung pagkababae ni Andrea Brillantes kasi siya talaga yung nalalagay sa hindi magandang situation. Lalo pat sunod-sunod yung mga naging aligasyon siya kanya. Tapos ngayon, nagbu 1+1 yung mga netizen na, siguro ito yung sinasabi ni Richie na naunang ganito, ganyan-ganyan. May mga ganun baka nag-a-assume na yung iba. na-assume na ganun. Sa mga naunang lumabas na di pahayag ni Richie. Tingnan natin kung susundan pa yung paglabas na gano'n saka natin. Pero parang may nabasa naman ako na dead man na lang si Andrea sa mga yan. At nakafocus nga daw sa business. May business yata siya ngayon. So, yun. Tapos parang dead man naman talaga yun. Teka lang. Dead man naman talaga yung baba. Dead man din ako talaga. Kumpirmahin nga natin ito kasi parang may nakita rin ako nagkamakailan lang si Andrea. Parang naging isa siya sa mga maid of honor ba? Nagpakasal na ba si Sue Ramirez at saka si JV? I doubt. JV, ano ba yun? JV. Benitez? Javi Benitez? I doubt. Kung ikinasal yan, nabalita. imposible hindi yan mababalita ng bonggang-bongga. Unang-una nasa politiko si Javi. Plus, nasa showbiz na nagtitaping pa nga ng Jack and Jill with Jay Cuenca. Hindi yan. So, malang emote yun. Nakakaloka lang. Pero kanina din, masegue ko na rin bago tayo matapos din, Rose. Kasi kanina, pumutok din yung chika na sa interview ni Mrs. Snooki Serna, si Tito Dante ang sinasabi o ang kinukonsider ni Elizabeth Oropesa na talagang pinakaunang lalaki na taga-showbiz sa buhay niya at meron pala silang anak. Na 40 years old na ngayon. Yung pinakauna niyang anak is dahil anak nila ni Dante Rivero. Kaya nga kanina iniintay ko. Sabi ko, MJ, basahin mo na yung tanong ko. Gusto ko lang mag-aalam dun sa pero hindi na nga umabot dun sa... So, asan na? Kamusta na yung bata? Hindi na siya bata. 40 plus na professional. Parang doktor yata or something. Anak ni Tito Dante kay Elizabeth. Hindi mo alam yan? Sila. Talaga, hindi mo alam diba? yan. Sabi ni Elizabeth sa ano wala po to? Wala pa showbiz noon. Sa vlog ni Cookie Snooki Serna. Kahit si Snooki nagulat Wala pa ako sa showbiz noon. Time nila. Yeah. So anyway, kinikwento. Nagulat din ako kasi kababayan ko yan si El Oro o sila Oro na talagang sabi ko, ang una palang nakabuntis sa kanya or naanakan siya. Hindi nga lang daw talaga nababalita kasi that time wala namang masyadong mga achuchucho. Pero okay sila. And may nag-segue na tanong, sandali lang, kung sino-consider mong seryoso yung naging relasyon yun ni Dante Rivero na nagbibida nga ngayon sa Gumbursa, paano naman yung naging relasyon yun ni Danny Ramos nung 90s? O siyempre, dead man ako doon. Dali ko pa natatanong kay Manay Elizabeth. Di ba ang tarik? Kasi di ba nagkaroon din sila ng affair? Si Danny Ramos. O di ba? Sa mga alalay ni LT. Di ba ang daming chika? Okay. Ito, balita namin yung scene drop ng pelikula nila Ding Dong at Marian Rivera na Rewind na pinalabas sa TV Patrol na talagang bigatin yung mga eksenang yan, di ba? Parang talagang kinukuha na sila ng picture nakasimahot si Marit. Pati rin si Ding Dong, may emote-emote, di ba? Ano yung Vice? Ganda pa din pinuntahan nila si Vice. Hindi ka ba pinuntahan sila ni Vice? Siguro first time nila na-meet yan, di ba, Rose? Hindi naman first time. Magkakakilala na yun. Baka may may something din. Baka nasa ABS sila, baka may guesting. Kasi di ba nung binalita natin nung nakaraan, yung Barda naman ang kausap ni Meme para magninegosyo-negosyo sa mga concert
ng chuchu. Baka this time, ito namang mag-asawa. Negosyante na lang ito si Vice. Ano? Negosyante rin. Malay mo baka magsama sa pelikula. Exactly. Diba? Nagkasama naman pero with Marian siguro. Si Marian lang yun, di ba? No? Si Dung Ding Dong, kasama si Richard. Okay. Pero ang medyo interesting yung oo nga, yung trailer, teaser yan. Ng Rewind. Yan. Yan ang yun ang ini-explain ng MMFF committee kung bakit yung In His Mother's Eyes ay hindi na napasama kasi pare-pareho nauna kasing na-approvean yung dalawang drama na itong Rewind ni Ding Dong at ni Marian at saka yung mother uli ni Gabi tuloy, ni Sharon tsaka ni Alden. Sabi nga naman kung mag-ano pa ng drama, masyado nang puno. Kaya ngayong November 29, umpisa na natin yan, promote Inner's Mother's Eyes, Maricel, Roderick and L.A. Santos. Plus, of course, invited kayo. Plus yung Shake and Rattle and Roll. Sabay silang magpapalabas. O yun. Okay. Shake, Rattle and Roll Extreme, yun. Ito naman ang isang report na tungkol sa credit card issue ni Carla Abellana. Nagulat siya na. Grabe, yan ang laki, di ba, no? $11,000 ba? Parang Ayun, how can I pay? $11,000, 87.33. Parang nasa 600,000. Charge lang yan sa kanya? Yeah. Charge yan. No? Saan niya ginamit? Kaya ang tataka rin siya. Bigla siya merong ganyan. Yung report natin kay RC Munoz, parang ganyan. Parang connected. Diba? Pero hindi. Si RC, alam mong nawala. Hindi gumamit. Ito kasi, paano nagkaroon? Hindi naman niya sinabing nawala yung credit card niya. So parang kahit nasa kanya yung physical card niya, may nakagamit? May nakagamit sa kanya. Or may... Ano to? Naku, nakakatakot na. Ang laki niya na, $11,000, no? Diba? Parang nasa 600,000. Tama ba? At charge pa lang yun. Parang kawawa naman. Alam mo parating na bibiktima si Carla ng ganyan. Actually, totoo din. Pag may kinalaman sa datong. Sa credit card company para i-check Maklaro, yan. Diba? Kawawa din. Na yung mga artista. Talagang kinuwenta ko, ayan. Yeah. Kung, nasa 55 ko kinaunti. Sa 55. So, mga nasa 600,000 diba? in pesos nga. Yan. Kung isang niya na yan, speaking of isang Carla, project niya na yan. nagsimula na noong Lunes, yung kahapon, ang kanilang afternoon prime ni Gabby Concepcion at ni Beauty Gonzalez na Stolen Life. Natatakot ako. Doon sa Stolen Life? Oo. It's about astral projection kasi. Yung pag nagpapalit-palit na parang ang mga mata nila, hindi yan ang asawa mo. Ganyan. Obserbahan mo. Pero sabi nga ni Madam Celia Rodriguez! Nakinanta! Nag-viral yun! Sino yung kumanta doon ng girl? Kinakanta siya ng Never! Si Mercy Lejardo, may ligno. Hindi, may singer na nakasama sa cast member siya nung Stolen Life. Tapos kumakanta siya ng Never. Tuwan-tuwa si Manay Celia. Tapos hinambalos pa ni Beauty Gonzalez yung kumakanta. Kakatuwa lang. Si Divine? Diba Ausina ba yun? Hindi ko alam kung sino yun. Siya lang. Iba na pangalan niya, di ba? Binago na pangalan niya. Talaga ba? Oo. Yung screen name niya, iba na, meron na apelido, hindi na Ausina. Basta singer tsaka siya. Si Maris Ricketts, ang ginamit niya ng screen name, Marisa Ricketts. Marisa na. Hindi na Maris Ricketts. Bakit Ganda ng Marisa. Doon din kasali din siya sa Stolen. Oo, ang ganda na ng Maris. Oo nga, Marike. Dahil ba kay Maris Lacal? Baka ma-confuse. Pero masaya. Anong role ni Tita Celia dun sa Stolen Life? Nanay yata ni Beauty. Sa yung bata. Hindi nagbabago ang Maria sabi ni Madam Celia, yanong ko kasi paano po kung halimbawa mabigyan kayo ng chance na mag-astral projection, kanino kayo sasapi or lilipat? Talagang sagot niya, wala. I don't think that's true. I don't think that really exists. Ganyan. So, mas nakataas ang kilay habang sinasagot ka. Pero sinagot din naman niya eventually na kung sakali daw kay Jacqueline Kennedy. Toroy. Parang hindi na rin kilala yun ng mga netizen. Iba dito. Ayan. Kakatuwa. Okay, mga Marites. Busog-busog ba kayo sa aming latest? Ang dami ha. Okay, magbabalik pa po ang Marites University! Susunod na ang Dahu. Abangan!